Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, One Up Tournament FRBL Season 6 na una na natin reviewin ng Vicente vs J-Doc right after ng 1 Up 5 finals. Tinuloy natin hanggang 1 Up 6, pero so far ang kompleto pa lang is first round ng tournament. So ngayong April 1 Up 5, which is tapos na natin, at itong first round ng 1 Up 6. Yung second round ng tournament, hindi ko alam kung kailan natin ma-review kasi hindi ko alam kung kailan basta nag-post ng FRBL na gaganapin pa lang yung yung quarters ng kabilang bracket, yung Vicente versus Dots tsaka Kilua and Gem. Kasi ang uploaded pa lang is yung Da Vinci tsaka Etze sa quarters, tapos yung kabila rin. So hindi muna natin papakilamanan yung mga battles sa second round ng tournament hangga't hindi pa kumpleto yung upload, okay? So after netong second round, after netong first round ng 1 Up 6, siguro balik muna tayo ng flip top para sa mga ahon battles na hindi pa natin napapanood. So ayun. So ayun, di ko na patatagalin. Hindi, sige. Bigay tayo ng insights, tol. Natuwa ako dito sa sa tournament na to. Gaya nga ng sabi ko, sobrang sikip ng lineup. So iba't ibang mga kilalang MC, 'di ba? Na differentiate ko na to nung nakaraan 'di ba? Mayroong tatlong finalist na mga nakaraang 1 Up Kilua, finalist ng 1 Up 4, Val, finalist ng 1 Up 5. Meron pang Chanel na finalist din ng 1 Up 2. 'Di ba? So sobrang sikip ng bracket. Tapos may mga finalist din ng ibang liga, J-Doc, may Vicente, at alam naman natin kung gaano ka quality magsulat to si Vicente. At marami pang iba. No? Hindi ko na i-mention yung iba, pero tayo na solid tong 1 Up 6 tournament. Okay, tapos ngayon, nakita ko si Val. Redemption? No? Feeling ko redemption kasi syempre finalist ka nung 1 Up 5, and kung ako rin si Val, sabi ko, sige, try ko pa isa para naman ma-redeem ko yung sarili ko. Parang ganoon kung ako. 'Di ba? Then that's naman syempre base. Syempre lagi naman tayo mag-base sa mga sa past battles. So based sa past battles ni Dots na napanood ko against Vicente sa pagkakalam ko, yun yung huling battle ni Dots na napanood ko na na-review ko against Vicente. So alam naman natin na nagkaroon ng problema si Dots sa performance noon, kaya malinaw talaga kay Vicente yon. Pero ngayon may rematch sila, tignan natin kung mag-iiba ng istorya yon, 'di ba? So yun lang, wala naman akong ibang gusto pang sabihin na gusto ko lang magbigay ng konting opinion din, 'di ba? Si Val parang sumali siya ulit parang as redemption sa sarili niya, na sayang isang panalo na lang, champion na siya 'di ba? Why not try ulit, 'di ba? Tapos si Dots naman, I think redemption din to kasi sa pagkakalam ko na-review ko si Dots 1 Up din yung 1 ata 'yon, 'di ba? So ngayon lang siya ulit sumali sa sa tournament. So tingnan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari dito.
Kung mag-base ako sa last performance nila, syempre, I'll go with Val. Kasi, yun nga, finalist si Val ng 1 of 5. Tas si Dots naman, compared sa last battle na review ko, nagkaroon siya ng problema. Pero, yun nga, nag-post na ang FRBL ng poster. It's Vicente versus Dots. So, tignan natin kung anong klaseng battle yung ipapakita ni Dots dito. So, game! Toss coin si Val! Pinili niya mauna! Game, game. Sa unang battle para kay Dots, walang tournament 6! FRBL, let's Game. go! Yo! Half a year na inactive at sa ibang thing ang naging focus. Samantalang siya, scrambled idea, pagiging bugok ay medyo obvious. Now he's dealing with the hype. Yung kanyang type, ba't na curious? Kung gusto mong maging big thing, dapat BIG pagiging notorious dahil ito ay East. Bank, bawal dito galaw ang Shaggy o ito ay East. Side, labas niyan magiging bloody. Hard play sa floodway. Pagkatao niya ay sloppy. Kaya pala blur ang kanyang accent kasi pagka-chop Mr. Miyagi. Kita ang kanyang hobby. Feeling promptis agad. Pagbigkas ay pambihira. Feeling konyo kapag probinsyano in the metro. Kitang jolog sangal. Una tulala. Pero sa mukhang makapal, ako ang sampal. Tangina, pero de. Kaya kasi ganyan magsalita. Bulo ka ba? Then stretch your native tongue. Pag inhale, sure na exhale ang ginagamit dyan ay lungs. Tung ulaga, pag nagsalita, need pang sumigaw ni Jang. Para humaba yung dila, dapat sarili inihang. Time? Di yun mauuwi doon. Kasi nga may dila, kaso may kandilang nakatirik, pues ang sakit nun. Kasi nga may dila, kaso dilang, bitter truth, pues ang pait nun. Talagang in-expose ang kanyang dila, tila meme ni malupiton, tangina. Okay. Kasi itong umaastang galing tate na di nga makabayad ng tax. Kanyang pormahan, pinaglumaan, bagay sa probinsyano kapag kalay export, yun pala import. Sa kasalukuyan yan facts. Surplus na produkto, labas ay balikbayan box. Kaya ipakita yung rocks. Talagang rubber pa yung trip. Pagiging cool out of the country, inyong thoughts nag-ship. Kanyang mensahe, irritable kung san-san yung trip. Kaya pala, choppy-choppy pag-deliver, parang frozen meat, you know. I want beef. Daig pa A6 na Wagyu. Pagkatira, pambihira, pag-expose, di lang yan times 2. Kaya no need to argue. Kung sasabihin, hindi matake. Cause I'm just stating facts. Parang Kendrick kay Drake, kaya hindi dapat malate. Mr. Van Ray, kung gusto mong mapabilis, daan ay Skyway. Kung gusto mo na brutalan, Jackson na Rampage. Cause if you think you're choosing right viewing ng My Day, goddamn thinking, nice way, baka sinari ma-bluff o ma-deflect. Saywar na mensahe yan ay yaking na-detect. Sige, expose yung kayabangan. Sa sarili yan expect. Hanggang sa di niya na malayan ano ang cause at effect. Kaya tong waray na umaas ng God, labas niya na yung traitor. Puro patawa kanyang imahe, talagang sira kanyang behavior. Ito'y suntok sa van. Biglang anyo ay naging sailor. Paano magiging current God kung si Tyler kanyang creator? Kaya tapos na ako sa unang ikot. Di na dapat balasahin kasi may 2 and 3 pa buhay mo masisira sa akin. Unang bana! Okay. Technical naman nun. Parang hindi ako sanay kay Dots na na ganito yung atake niya. So, yun, real talk, no? Parang hindi ako ano ba yung right term? Wait lang. Hindi ako ready sa ganong performance ni Dots, 'di ba? So nagulat ako doon. So sorry for Dots, pero tangin na props kasi ang linis nun. Walang stutter, walang choke, walang slip ups from start to finish. Sobrang linaw. Sobrang ganda nung delivery. Ang linis ng performance, 'di ba? Doon ko bibigyan ng credit si Dots, no? Kasi yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, sa last performance niya na napanood ko, nagkakaroon siya ng konting problema sa sa delivery, sa performance, sa pagkakabisa. So nagjo-joke siya doon. So ngayon, gulat ako, malinis 'yon. So props doon. Pero yung pagiging technical, 'di ba? Feeling ko sobrang sobrang props sa pagiging technical ni Dots doon. Pero feeling ko hindi siya direkta kay Val.
'Di ba? Although may mga nababanggit siya na reference doon about kay Val, pero I think hindi siya ganoon ka-direkta eh, 'di ba? Malinis, maganda, maayos, yun yung positive sa performance. Pero sa content, sa writtens, bigyan ko rin ng credits yung yung pagiging technical, okay yun. Pero yung punto, yung suntok, yung mga direktang linya, yun yung hinahanap ko. So I think may kulang si Dats in terms sa ganong category. Okay yung performance, malinis, pero yung content, yung written mismo, dun feeling ko may butas siya dun. Okay? So Val, pakinggan natin. Para kay Val, let's go! Val versus Dots. Listen to me or something, bitch, because there's things that we need to talk about. I don't care whatever shit you say. I'm here sending a statement instead of hearing me explain that I'll answer all the doubts. Boy, di mo ko pwede questionin sa mga kakayang taglay at pwede kong likha. The last time I battled here, yung championship ko para sa akin, alam kong kailangan ko pero pasensya. Mas trip kong ibigay sa iba. Now in front of my face trying to test me. Bitch, di man ako nag-champion pero at least nag-finals MVP. Every game I battle with the highest stakes of me. Every game I battle with the highest stakes of me, the fire flame that burns with me. Dropping 40 points back to back to back. If this was basketball, tumatapos ang battle sa isang round, tapos laro na lang rounds 2 and 3. But I'm just a nobody man from a small town with big dreams. Malayo po man ako sa mga gusto ko, that's but I can proudly and safely say I made it out. I got myself a ticket to the big league. Now let's get back to Nice. business. Average pa lang sa mundo ko, mapasama ka sa top notch sa dance list. Pangit ka na nga, mukha pang tomboy, choke pa ng choke, nakakarami ka na, tanga ka talaga, kasalanan yan, you should ask forgiveness. Ini-spoon feed ka na nga, Nice. nagkakalat ka pa, hindi lang pala mga HIV bobo sa Pinas ang dumadami, pati rin pala mga tanga sa battle rap. Ang dami ng what nag-i-increase. Hoy, John Linyel, Mike Pinyol, bo! Let's begin the bro. May nagsabi na ba sa'yo na mukhang inchik beho mong gumulahong kung kumakain ng siopaw daga galing Binondo? Gago. Papasingkitin ko pa yung mata mo lalo para ka naka-hit ng full grown. 95% ng battles mo puro choke at whack. I can't stand to watch and hold on. Shotgun, 12 gauge, machine gun, bratatat. Pwede na kita saksakin, dugo dadalag senaryo magmumuka parang battles mo. Puno ng kalat, Brad. Puno ng kalat, Brad. Ang dami mo ng chances at opportunity na mishandle, puro sinayang lang. Kung tunay ka talagang hip-hop, that's dapat alam mo to. Kung tunay ka talagang hip-hop, that's dapat alam mo to. Kung tunay ka talagang hip-hop, that's you do not miss one shot. Cause you only get one shot, do not miss your chance to blow. The opportunity comes once in a life. Kamukha mo rin si Marlo Arizala, alias Sanderford. Nahiya ka na siguro yung girlfriend mo, sabihin sa'yo yung pangin mo kasi lap trip, tol. Pag yumaman ka, score ka ng mukha at bili mo Zac Efron para pang F4 at wag ka mag-budget, tol. That's anak ka ng puking amoy patis. Wag ka na nga sa totoong buhay, wag ka na rin sa battle rap. Aba, kung mito na kailangan mo dyan, hindi mag-practice. Ano nangyari na sa paging chowking manager mo? Bakit call center agent ka na lang ngayon? Walang progress? Akala mo naman sa English na call center, sa Globe Telecom lang pala, taga-tanggap ng tawag ng putang ina mo, bagay lang internet, parang EDSA, traffic. Bobo ka sa ina chowking manager. Kahit isang beses di mo lang nag-top branch. Bobo ka rin na battle rapper, di mo mabot yung mga potential upsets pa mga battle, di mo lang nag-stand out. Dahil kasi pangalan mo, rapper na bobo. Madalas pa kulela. Kakamalilim-malalim mo malabalakit ay yung kalabasan, Jonela. Kung bigyan mo tuloy ito ng entrance sa malaring flare, talang woo! Makaswabi sa dating na parang naka-streetwear. Ako na bahala umayos sa palyado na to, pero dito Reaper, makatira ko walang misis, puro rekta kay mister. Kasi, estilo mo pantanga. At tinapat sa black belt ang rango. Kung tingin mo ubra ka, ipatingin mo na yang mata mo. Magre-reference ka niyang elements sabay English tarantado. Don't you know I got the better pen, writes better than him. In English mo mukha mo. In English mo mukha mo, pakiramdam ko may pagkapamilyar kami ni Rizal. Cause I only care and write about the truth. Bakit di natutuldukan mga ratings ko, this is a long sentence. My story always continues and follows through. And I'll give you something that is too good to be true and a one of a kind. Bakit di pa ako bakit marami pa akong gagawin, Dots? I'm just taking my time. Tayo mga lambanan para kay Dots! Nagulat din ako sa performance ni Val. Gogi. Dikit yung round 1. And hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung kanino ko ibibigay yung round 1.
'Diba? It's ano either way eh. Pwede nating ibigay kay Dots, pwede nating ibigay kay Val. So, yung judging later, 'di ba? Gusto ko lang muna mag-comment dun sa round 1 ni Val. So, first impression dun sa round 1 ni Val, nagulat ako kasi iba yung delivery niya sa mga battles niya na napanood ko sa 1 of 5. 'Di ba? Kalmado si Val eh. Kalmado yung performance ni Val. Kumbaga, kalmado siya pero ramdam mo yung mga punto na gusto niyang sabihin, yung mga punchlines, yung mga basta yung iba't iba yung mga jokes niya. 'Di ba? Kalmado siya mag-spit eh. So ako syempre, since ganun yung Val na na-review ko nung 1 of 5. So ako I'm expecting ganun pa rin. Pero kakaibang Val yung napanood ko dito. Agresibo. 'Di ba? Sobrang agresibo ng delivery, ng performance. Siguro ang pinaka-negative lang na nakita ko dito is yung mga paputol-putol niya. 'Di ba? Ilang beses niya inulit yung isang linya para mahugot yung next na line. So ayun lang I think yung pinaka nakita kong negative doon sa performance niya. Pero the way he evolved his battle rap skills, tangina, goods yun, tol. Kasi para sa akin mas effective sa ganitong performance si Val, yung agresibo, yung suntok. Unlike dun sa 1 of 5 na may depensa pa siya eh. May depensa, susuntok, depensa ulit, susuntok. So ganun eh. Ngayon agresibo na siya. Atake kung atake. So props kay Val. Tapos may mga, yun nga, may mga napansin ako na umuulit siya ng linya para makapasok siya ulit dun sa isang line. So ayun lang siguro yung makikita ko nga negative doon. So, ang negative naman sa performance that's yung sulat mismo. Kasi feel ko hindi siya ganun kadirekta kay Val eh. Kay Val naman, kung kung ang pag-uusapan lang is yung direkta yung mga atake ni Val kay Dots. 'Di ba? Kasi although hindi natin alam kung totoo yun, yung call center, Chowking manager. So, hindi ko alam kung totoo yun eh. Pero, para sa akin, may conviction kung paano niya inispit yun eh. So, convincing yun for me na ganun nga yung work ni Dots. So, ganun ko siya na-take. Okay. So, unti-unti nang lumilinaw sa akin kung kanino ko ibibigay yung round 1. And, I think I'll go with the Val sa round 1. Sa score na Sa score na 8-7. So, 7 muna kay Dots. Although, props kasi malinis. Pero, yun nga eh. Yung effectivity ng linya, yun yung hinahanap ko eh. 'Di ba? Yung props sa technicalities ni Dots, pero yung direct na punchline, direct na punto, direct na linya, yun yung hinahanap ko papunta kay Val. Unlike kay Val, nagulat ako doon kasi agresibo nga siya, yung agresibo yung atake niya ngayon. Direkta kay Dots lahat ng atake niya. So, although may konting dumi, pero still hindi pa rin na-choke 'yon, 'di ba? So, 'yun. Kanina malabo pa sa akin, pero since bin-breakdown natin, I'll go with Val 8-7. Dots. Let's go! Ginawa pa akong call center, oh. Ayun. So, narebat, hindi daw. 'Di ba? Guys, let's go! Ginawa pa akong call center, oh. Upal ka. Hira mo. Hindi ka sabi mo, ginawa pa akong call center. Supervisor ako, 45k sahod ko monthly, gagawin mo akong call center. May clothing brand, may lending company, gagawin mo akong call center. Bobo ka. Tanga mo. Tanga mo. Yo! Gago ni rebot. Parang ang sakit nun Uking ina mo, Dots. Doon sa rebot na yun, medyo natunaw ako. Kahit ako natunaw eh. Ginawa ko pa akong call center, 45k ako monthly, may clothing, may lending, utang ina mo. Aray ko be. Center. May clothing brand, may lending company, gagawin mo akong call center. Bobo ka. Tanga mo. Tanga mo. Yo! You know who it is? Sa kanyang debut battle, babae tinapat.
Tingin mo ba ay challenging? Doon nyo na nakita kung gaano siya ka-feminine cause he's just cursing. Tila walang makain to aray. Bigay na ulam ng kapitbahay kasi sa platito nilagay. Kaya Uy. panay. Bitch, Uy, ang gandang reference. Gandang reference yun. he's just cursing. Nice, Tila nice. walang makain to aray. Bigay na ulam ng kapitbahay kasi sa platito nilagay. Kaya panay. Bitch na lang siya kay Sarah nung battle na yun. Tingin mo ba maangas? Abay gago, walang bago kung mensahe di matalas. Abay klaro yan, natalo pagharap mo sa akin malas. At anong pakiramdam na tinapat ka sa tagabalat lang ng patatas? Pero hindi. Pero de, prinsesa Sarah. mo yun. In the futures ahead. Talagang nakita yung ideya misinformation na spread hollow, spirit na dead para masabing nasa culture. At talagang life is good kung nakatingin ka lang sa future. Tangina, working on the weekend like usual. Manyak galawang vulture! Alam ba yan ng esme mo? Hell bro, that ain't cool. Pas lapas ay eske mo. May pantasyang hirit to, pampataas ng libido. Gusto niya fierce, tas may fierce, tas halagapan sentimo. Nice. Putangin na patay ka platito. Kadiri! Then think twice, you son. Di na yung platito, di plato na. Kanyang idea, di push on. Pues, wala na bang option? Labas powder na Johnson. Kasi platito man no plato, ito sa machine gun na Thompson. Kaya, pasok dito sa Nice. moron. Kasi last, Gusto ko yun. Gusto ko yun. option, labas powder na Johnson. Kasi platito man no plato, ito sa machine gun na Thompson. Kaya, Machine gun na Thompson. Bang! Solid na linya yun. Johnson, kasi platito man no plato, ito sa machine gun na Thompson. Nice. Kaya, batok dito sa moron. Kasi last, 1 minute 3, nung si Van Ray asked me if he can defend the land. Bro, I know you're tripping. My answer is, I don't know, Van. Mitchell, 45 is clicking. You have 7 Mitchell. rounds of bullets. That's damn way to go. You have 7 in your body like Franklin Bordeaux. Tangina. Sa scene, siya'y Marilyn Monroe. Kita na puting tupang. Pagala-gala sa eksena, tila may pagdurusang. Sinong nakapusta dito? Make sure wala yung kulang. Cause if you take that higher stake, ako'y tila nag-food trip sa Wolfgang. Tangina. Tangina ito. Umaasa Lakas, ah. na nasa top. Sa emotion nakikerry. Tangina to, umaas na nasa top. Sa emotion nakikerry. Sa emotion nakikerry. Kanyang ideya, one of the great. Pero yung utak niya pang frenzy. Then, shut the fuck up! Shut the fuck up! Ito'y palomang mala Pepsi. Cause if you think that you're great, ikay keso sa spaghetti. Tangina mo. Kaya, siya ikay keso sa spaghetti, kaya hagis ng confetti. Sobrang creamy at sweet. Sa tinuturing mo na may kulat, gorgeous yung treat. Siya yung tinutukoy mong bitch. Nasalin lang kay Sarah yung spit. At yun yung bitch slap na naranasan ni Chris Rocks kay Smith, tangina. Pero Lakas ako na mag-aalala dito. sa esme mo. Gagawin ko yan na hooper. Pagka-pick, walang trick, di na yan magiging loser. Manood ka! Huwag mangamba! Sure wala itong bloopers. Now your bitch playing my ball na parang Harlem Globetrotters outfit. Check na pang hooter. Outfit check na pang hooter. Anong pwedeng i-offer? Pagka tira pang bihira, di lang minimum user. Talagang durog pang bulldozer. Lolo parang sober. Tapos if you think yung kanyang image, bes labas niya pang poser. You bitch! Dala mo ba papel ng mga ratings? Tang ina mo. Tang, ang lakas ni Dats dito. Mas malakas pa tong round 2 niya sa round 1 ni Val. Ayun, ano yun? Rekta. Direktang komento guys. Round 2 ni Dats, overpowered round 1 ni Val. Ganon kalakas. Diba? Lalo na yung hindi ko na-expect na yung reference niya dun sa Thompson. Tangin na. Ang ganda ng pagkakagamit niya dun sa platito o plato magazine ng Thompson. Bam! Solid yun. Diba? Tapos, napansin ko dito, mas direkta na yung mga suntok niya. So, ayun yung tinutukoy ko sa inyo. Kulang kasi si Dat sa sa mga direct na punto, direct na punchline sa round 1.
So, yun yung pinaka nakikita ko talagang ano niya doon, butas. Round 2, napunan niya lahat ng butas, no? Powerful, agresibo, 'di ba? Napaka-agresibo niya ngayon dito, parang nagpainit lang ata siya nung round 1 eh. 'Di ba? Nung mainit na yung makina, puta na rumatrat na si Dots, and lahat ng reference na ginamit niya rin, lahat ng mga angulo na ginamit niya rin kay Val, para sa akin sobrang epektibo. Yung platito na debut battle ni Val, kung paano niya ginamit yun, yung transition hanggang doon sa magazine ng Thompson, putan lupit nun, tol. Sa mga naglalaro ng sa mga naglalaro ng FPS game, so alam niyo yung Thompson siguro, for sure, 'di ba? So kaya sobrang sobrang relate ako doon kasi yun nga, naglalaro ako ng Crossfire, ng ESF, lahat ng mga mga OG na FPS. Pero ngayon hindi na ako naglalaro ng hindi ako naglalaro ng mga bagong FPS like Valorant, CS:GO. So siguro lang 1.6 na counter, ayan. Yun. Kaya sobrang relate ako dun sa na yun, sa linya na yun. Tapos marami pang iba. Kaya props sa round 2 ni Dots, na maintain niya yung energy niya from start ng round 2 hanggang natapos yun. So, okay yun. Approve yun. So, Val, pakinggan natin. First labas niya pang poser, you bitch! That's, dala mo ba papel ng mga ratings mo? Akin na yung pang-ilo ko sa puwet. Sasabihin mo kung nagdadrugs tapos ikaw hindi, pero mas magaling nga sa'yo. Baka panahon na siguro sa'yo para mag-addict. Pag sinabak kita, dama mo yung aray, pero pag pinugutan kita, wala kang ramdam na sakit. Kung nakalagpas ka sa good kid, well, let's see if you could survive with the greats. Minsan hindi ko naintindihan ano naisip ng mga tanga. Tanungin natin kaya si Dats, ano naisip niya kaya? Di pa ako nagra-rap, tawag na sa akin, Idol Lodi. Kalalaki, di pa ako nag-rap, tawag na sa akin, Idol Lodi. Kalalaki mong tao, nakapilter yung picture mo sa Facebook. Puporba setup ka, tapos yung suntok mo sa dulo, walang payoff. I-offset ko to si Migo bago i-take off. We'll get deeper in this conversation of ours. Late talks. Di na bago sa akin makita ang pusing na to. Dami ko na nakita pusing, yung iba mo kang tahimik, yung iba may lawit. Ano naman ang sayo? Feeling ka pang malupit, you're acting like your type. Puwet lang ang masikip sa'yo, kaya ingatan mo yun your life. Nakita ko pa to, nagmamay-day. Tumatambay sa BGC, nagkakape Starbucks. Social climber ang puta, kala mo ng businessman earning big digits. Isang hamak lang pala na trabahante, umaasa sa company benefits. Mapanglahit ka pa sa kapwa mo mahirap. Ano pinaglalaban mo, brother? Di baling malit ang negosyo, basta legit. Di baling malit ang negosyo. Ased, mapanglahit ka pa sa kapwa mo mahirap. Ano pinaglalaban mo, brother? Di baling malit ang negosyo, basta struggle kami from the hustle. Respeto ko nasa kumikilos ng marangal at lumalaban ng pati sa buhay. Di bali malit ang negosyo, basta legit. Parang Schengen Siomai. Big things comes from small. Big things comes from small things. Tang ina. Na-promote po. So, props kay MJC. Uy, tang ina sa mga sa mga hindi pa nakakatikim ng Schengen Siomai, puta, tikman nyo yan, guys. So, real talk. Nagulat ako doon sa Schengen Siomai na yan, puta. Solid yun, tol. So, kung pupunta kayo ng, shoutout kay MJC. Sa mga manonood ng flip top sa 26, tama ba? 26. And gusto nyo matikman yung Schengen Siomai, PM nyo lang si MJC. So hanapin nyo na lang kung ano Facebook na MJC. Yun, basta yun. Tikman nyo yun, guys. Tangina. Tapos order kayo 2 kasi kulang yung isa. So yun. So shoutout MJC. Buhay. Di bali malit ang negosyo, basta legit. Parang Schengen Siomai. Big things comes from small. Big things comes from small things. Munting paalala. Walang yumayaman sa pinagmamayabang mo na trabaho. That's buti pang malit na negosyante. One day pwede maging Benji Rayala. Trabahante may trabaho, pero nangangabit naman. Call center agent ka, di ba? Baka nagsasabukan yan. Bugin ang ina mo.
Pukin ang ina mo, mas mataas na abot ko sa'yo kahit wala kang opportunities tulad ng meron sa'yo. Pinagmotos ka na nga, siningit sa bigating lineup, binigyan ng maayos na matchup kung saan expected ka dapat manalo, pero puro katuloy talo. Chok palya paghanda mo, sus Maria. Sarap mo yung untogs pader. Kung ako napagbigyan ng ganyan oportunidad, baka hindi lang ako sa flip top nakatagos, baka pati na rin URL. I got nothing to explain to these bitches. I just gotta kick them out. You think I'm joking, you bitch? How about I slap you in the head and that is how I crack a joke and tell me if it's funny now. My bar game and multis are hardly dense. English ang mga banatong ko parang Rico Blanco, Bambot, Francis M. Para kang putang ina mo tinapon to a pack of bulls or toss to a lions din. Ano ka ba? Part-time ko lang ang kalabanin ka. Main job ko itulak ang laro pataas to see how far it extends. Hindi ako lumalaban para sa malinis na performance. Putang ina, minimum lang yun. Hangad ko lagi manalo, mangwasak, mandumina, mandurog, magpasabog, mambomba. Kahit yung araw ay random. Ako yung mag-iino na medyo bastos na may pagka-brutal. Dito basta-basta napapatumba. Subok na ako mula sa mga kalabang kong mortal, pesteng problema sa buhay. Pagsubok na di mo alam kailan paparating at ilang papunta. But still I stayed eager, fighting for survival. So get the fuck out of my way, that's I'm here to compete for finals. Labanan, parang Okay. Medyo laylay yung round 2 ni Val dito. Yung pagiging agresibo ni Val, andito pa rin. Sabi ko nga, 'di ba, nagulat ako sa round 1 performance ni Val kasi hindi yun yung typical na Val na review ko ng 1 of 5 eh. So kalmado lang siya doon. Casual na delivery pero sobrang epektibo. Ngayon, hindi ko sinasabi na hindi effective si Val sa sa battle na to. Effective in terms of performance. Sobrang gusto ko yung bagong gusto ko yung pag-evolve ni Val sa ganitong performance na agresibo. Diba? Gusto ko yung ganito, yung delivery niya may giggle. Gusto ko yung ganito. So sana magtuloy-tuloy yung ganitong performance ni Val. Pero I think yung round 2 bibigyan natin kay Dats yun. Diba? Round 2, sobrang dikit din. Pero feeling ko kasi dahil dun sa mga starter ni Val, lumitaw na eh. Kung yung round 1, pinalampas natin yon na kumbaga nawawala siya, inuulit-ulit niya yung mga lines niya, nababalik pa rin. Diba? Pinagbigyan natin yung round 1 kasi para sa akin, hindi naman siya naging dragging eh. Pagdating sa round 2, naulit, may mga ganon, nawawala siya, nagchuchoke siya. So, sobrang lumitaw na. Kasi, yung performance ni Val sa round 2, katulad ng round 1 niya. Kaso nga lang, nagkaroon ng mas maraming dumi sa performance si Val dito. Kaya, sobrang lumitaw. Okay, so saan naintindihan nyo yun? Basic na basic na komento lang dun sa round 2 ni Val. Kay Dats, from start to finish, ang lakas nun. Yung rebat na hindi ako call center, supervisor ako, ganyan, 45k, may clothing brand, may lending ka, 'di ba? So pataas eh. Doon pa lang nakapag-set na si Dats ng mataas na standards. Tapos pagpasok niya sa writtens, more on direct na punchline na for Val. So additional firepower 'yon hanggang sa matapos niya yung round 2. So malakas 'yon. Bigyan natin 9 points si Dats doon. 'Di ba? Round 2 ni Val, same eh. Same sa round 1. Nagkaroon nga lang ng mas maraming slip-ups dito. So 8 and 8 para kay Val, kay Dats naman 9 and 7. So pareha silang may 16 points para sa akin. Round 1 Val yun, mas effective siya para sa akin nun. Round 2 Dats yun, mas effective si Dats, mas maraming angulo, mas maraming punchline. So round 3, deciding round. So let's see. let's go! Yo! Ikatlong ikot na, Mr. Kaminsky. Ano, handa ka na ba? Pag-isipan ng mabuti, ipantay ang paa. Ipagsiksikan ng sarili na magmukha kang tanga. Ngayon, ibuhos ang lahat, sa bayan, tara! Kasi siya si Val, taga Leyte, pero Baguio. Pero siya si Val na taga Leyte, pero Baguio naman. Bakit nga ba, Val? Ha? Kasi call sign nyo yan? Pues ito ang aking sulat na sa'yo nakalaan, ilang beses pinag-isipan, tara balik sa nakaraan. Kasi siya'y taga Tacloban.
Ngayon Baguio, pues di ka tatantanan. Alaala sa iyong kahapon na di mo malalampasan. Ito'y bulong sa iyong isipan. Yan ang matatandaan. Kasi Baguio sa Tacloban. Hagupit ng Yolanda ang iyong mararamdaman. Tangina. Kaya tamang tanong na lang, asan ang pamilya ko? Talagang ubos sa tragedy. Walang damit, walang magamit, talagang grabe ang casualty. Ano akala mo? Blue Lagoon? Pas wala tong clarity. Kasi itong umaasta na nasa state, labas sa state of calamity. Tangina. Kaya tamang tanong siya. Kaya tamang post din. I was a survivor 10 years ago, 13 years ago. Ulul, ideya pantolongges. Paano di ka susurvive na sa Cannon Road ka Alipores? Tangina. Nasa Cannon Road ka Alipores. Tangina. Tamang post para sa clout. Iantak mo ang botones. Kung gusto mong maging survivor, pasibaka kay Paulo Billones. Tangina mo. Nice. Pareho lang kayo ni Dopes. Para Survivor, sa fame, Paul. Okay. sarili handang, para sa fame, sarili handang isold. Pareho lang kayo ni Dopes. Para sa fame, sarili handang isold. Ika'y hinugot lang ni Sur. Sa issue niya ni wag daw siyang itroll. Tangina, need some smoke. In a story to untold. Paano aapo yan? Di nga maturing na Baguio Gold. Tangina mo. Sino main character nyo doon? Si Badang? Outfit check muna. Puta, bay na bay ah. Sa kamatayan, preparado. Pesaksak sa yung balikat hanggang dibdib, yan ay madaling garantisado. Di ka na makakaporma, kita laman loob ng tarantado. Now you'll see him dripping outside, tila ukay dun sa Baguio. Tangina, bawat galaw ko ay planado. Kanyang ideya, fallacy. Siya'y lulong sa myth at talagang grabe yung ecstasy. Umaasta na nasa top. Pues, umaasta na nasa top, grabe yung testimony. Senaryo'y Liam Payne, laglag sa 3rd floor na balcony. Tangina. Liam Payne bag. Okay. Basta relevant, pues wag na makipag-argue. Your shit stands for a brick. Tangina, pag kanyang imahe pang, your shit stands for a brick, kanyang imahe pang statue. Ika'y hinirang na walang bilang. Pues no need ng calcu. Nasaan ang right kanda kung wala namang value? Tangina. Kaya, no need it times 2. Labis na pag-iinitan. Kasi sa payat niya at haba, kita na balingkinitan. Kaya, dapat pag-isipan o isipin ang desisyon. Ito ay Don Hontiveros. Talagang shoot kay Valerie Concepcion. Kasi masa Gago. direksyon. Ano yun? 0.1 wala yan. Don Hontiveros, Valerie Concepcion. Ano yun? Hindi ko... May ano ba? May issue ba ng ganun before? I don't know. Kilala ko si Don Hontiveros. Yeah, the Cebuano hotshot. Isa yan sa mga iniidolo ko sa PBA before. Grabe yan. Grabe ang kamay niyan sa sa 3 points, no. So ayun. Pero Valerie Concepcion, di ko alam kung may something sila, I don't know. Dapat pag-isipan o isipin ang desisyon. Ito ay Don Hontiveros. Talagang shoot kay Valerie Concepcion. Kasi masa lyrics yun. 0.1 wala yung chance. Dahil kahit nasa balsa, pag ako bumalya, siguradong mawawala sa stance. Dahil pag ako nag-come, bal sure may come back at aabot yan sa fans. At tayo'y umikot lang sa val na parang ballet dance. Kaya Okay. mag-ibang anyo na parang trance. Baka mag-ibang anyo na parang trans. Tung sulat sa'yo ilalaan. Tung sulat sa'yo ilalaan. Siya'y umaasta na God, baka mapunta kung saan. Siya'y waray na false prophet. Mas ito, iyong tandaan na ang kaharap mo'y dads ang totoong appointed son. Kaya sa aking panapos, patay tong kaharap. Ito ang katapos ang walang napiling pamagat magtawag. Na kayo ng soko. Patay na to sapagkat ngayong gabi makikita nyo siya na dead on the spot. Kaya Bal, huwag mo nang pilitin, masakit kung iisipin. Dahil kahit anong gawin, sa Dax pa rin magtatapos ang iyong mga revenge. Ano ba na para Crucial round 3. Pakinggan muna natin yung di muna ako mag-comment sa round 3 ni Dats. Sobrang dikit. Tournament to. So, kailangan mapakinggan na. 1 and 2 tabla para sa akin eh. Pareha sila may 16 points. So, round 3, sobrang crucial. And ito yung gagawin kong ito yung gagawin nating deciding round. So, set aside muna natin yung performance si Dats dito. Val tayo. ba? Let's go! Patawa-tawa lang ako, Das, pero di ako masaya. Gago.
Maskara, pantabang pa rin yung kabulsit ko sa buhay, hindi halata. Suicidal thoughts? Di nga ako mapapatay, ikaw pa kaya? Suicidal thoughts? Di nga ako mapapatay, ikaw pa kaya? Ito yung pagod na hindi nadadala sa pahinga. Walang silbi ang bigat ng mga bars mo kung mas mabigat aking dinadala. Poison 13 bars, bitch. Last time bumatal ako dito, timbang ko nasa 66 kilos, 35 ng burat at bayag pa lang. Ngayon timbang ko nasa 77 na. Nung tinawagan ako ni Rhea bumatal, tinimbang ko ulit sarili ko, baka ako'y pumayat o tumaba. Putya nung tinimbang ko sarili ko, ako'y 44 at tulilada ko. Kala ko yung timbangan sira. Bigat ng bars ko lang pala. Hindi naman ako masamang tao ah. Wish ko nga sa'yo, tumalino ka para di ka naging bobo tinotolongges. Kahanin mo nga si Rafian if you could only give your all best. Sa'yo sana yung flip-top na milestone, di kay Arson if you could only keep yourself intact and compressed. Mas top tier ka pa sa tatuan na taga-Pililya, real talk. Ikaw dapat yung totoong na prospect. Pero kasi wala, mahina. At hindi yung puro desisyon, pagkat kaya ko yung patumbahin lahat sa nabanggit, ako'y Rizal Ilar, parang Kastila. Minsan di, alam mo, bumalik ka na sa pagsasabog mo, Dats. Malay mo lang. Para yung mga pagkakamali mo, magkatama naman. Yung mga akala mo, siga dito sa inyo tulad nila sa ipa sa amin, runner ko lang. Pag nagkamali yung patak mo sa ulo, mamarkahan. At yung mga tipo mo sa kanto, inaabangan, 20 ka dyan. Magti 30 years old ka na, balo ka pa rin. Mamamatay ka na sa next 20 years sa high blood o sa heart disease o sa pagiging cancer na di kailan di po gagaling. Pag binuksan ko yung utak mo niya, bubungkain. Only shot from the bars makukuha mo hanggang matodo lasing. Knockout ang laro at game ko. I can end you in one line if I just pull the trigger and let go. Yeah, in just one line, I'll leave you dead, bro. Tapos sa isang barak ka lang na parang Glock 9 na fucking swear, bro. Walang issue na dawit o chismis kang maririnig. Alam ko nga pininggan ka ng tatay mo nung bata ka pero di ko ginigit. Hindi ka si Tracy McGrady, ikaw si Anthony Bennett palpak from the start until the very end. Pagkat si Dax hindi na dead on the spot, dead on arrival naka-indicate sa death certificate. That's ang pangalan pero mas on point pa ako sa puki ng ina. Tanging punto lang na meron ka, pagiging disappointment lang, suki kang piste ka. Ako'y parang grab rider na mataas ang rating point to point kung hatid, walang aberya. Pagkat si Dax, dami mong sinasabi, puro walang kwenta, ang punchline mo, nagtatapos sa etc. I got no hate for you, boy. I just have to kill you, my bro. Di ka man nakapag-finals, pero at least nakaranas ka na sa akin ng Game 7 laro. Bakit nagkapatid ka Nice. Siswerte ka na sa akin. Mga binabagit mo termino at salita, kailangan pang i-google pa namin. Hip-hop, formang pensya, pas okay pa kung hindi ko pagaling. Insulto sa akin mga imaginary gun bars mo kaysa sa akin sa experience pahinain. Sa susunod na magra-rap ka, Dats, rap like there's a gun point in your head and embrace the pressure play. Don't fold like a bitch, rise at any events. Don't fold like a bitch, rise at any events, break their expectancy. Kumain ka sa akin, kahit ano mangyari casually, don't give a fuck even things are against to me. Kaya nga di natatapos mga written sa kwento ko, Dats, walang katapusan to. And the rest is history. Time. Time, magigay para sa laban na yun! Crucial ang round 3. Pero may boto na tayo doon. Ano lang, kailangan ko lang i-explain sa inyo yung pinaka punto ko kung bakit ko binoto yung MC na yon. Okay? Round 1. Feeling ko nagpapainis si Dats doon. Hindi ganun ka debatable yung round 1 para sa akin. Sobrang kalmado ng round 1 ni Dats. Sobrang lumitaw yung technical niya doon, technicalities niya doon. Lumitaw din yung mga broad angles or references na feeling ko hindi masyadong dumidikdik kay Val. Kay Val sa round 1, nagulat ako sa performance niya. Sobrang agresibo niya, which is hindi ganun yung Val na na-review ko sa 1 of 5. Hindi, agresibo siya dito. And para sa akin, tumatama rin yung mga punchline niya for that. So, malinaw para sa akin, hindi ganun ka-debatable. Round 1, Val yun, sa score na 8-7. Round 2, eto na. Rebat ni Dats, para sa akin, pasok agad eh. And ayung rebat na yun, ayun yung pinaka nagdala ng momentum papunta sa writtens niya from start, middle to finish. Hindi bumaba yung energy ni Dats at
mga punto niya, yung mga angulo niya, yung mga reference niya, ginamit niya dito sa round 2. Lahat yon kumokonekta kay Val. So, additional firepower yun para sa akin. So, ganda nun. Kay Dats yung round 2 para sa akin. Round 2 kasi ni Val, lumitaw na yung mga, kumbaga nagmatter bigla yung mga stutter niya, yung mga slip-ups niya. Unlike sa round 1 na may mga ganun pero hindi siya ganun ka nagmamatter Kasi tumatama yung mga punchline. Sa round 2 kasi naging plain, although tumatama pa rin pero kalat-kalat na, tapos plus lumitaw pa yung ganung performance ni Val. Kaya yun, para sa akin the same. Round 3, ito yung pinaka-crucial kasi table. Round 1 Val, round 2 Dats. Sa scoring, tabla rin 16 points. Pero sa round 3, bibigay ko yung boto ko kay Dats. So, simpleng explanation lang din. Para sa akin, mas maraming punchline si Dats para kay Val sa round 3. Unlike yung performance ni Val sa round 3, lumitaw na naman yung pagkakaroon niya ng slip-ups, 'di ba? Paulit-ulit. Ang dami niyang from round 1 to 1, 2, 3, ganun Ganun yung naging cycle, ganun yung naging story ng performance ni Val. May mga inuulit siyang linya para makapasok sa next line. So, round 1, pinagbigyan natin. Round 2, ganun, lumitaw. So, bumaba siya doon. Round 3, ganun pa rin. May mga ganong linya siya na inuulit niya para makapasok sa next na, or maalala niya, or mahugot niya. Diba? And para sa akin, hindi na naging hindi na acceptable yun para sa akin since ito ay isang tournament at redemption niya to diba? Para sa akin, redemption niya to at kailangan niyang, kumbaga, merong unfinished business sa tournament, diba? So, syempre, looking forward ako sa mas malakas na Dats. Although, mas gusto ko yung performance niya dito, mas agresibo, and sana sa mga susunod, ganito pa rin yung the way he perform sa battle rap, ganito pa rin sana. Round 3 ni Dats, yun, mas maraming punchlines, mas maraming effective angles, mas maraming references para kay Val. So, ganun. Okay, so ganun pa rin, 9-8 pa rin to. Consistent naman si Val. Lumitaw lang talaga yung dumi sa performance sa 2 and 3. 2 and 3 naman ni Dats, ayun yung mga panapos na mga sulat. Kaya I'll go with Dats dito. So, final score is 24. 8, 16 plus 8 para kay Val, 24 points. Then, kay Val yun 24. Kay Dats naman, 7, 9, 16 plus 8. Plus 9, sorry, 25. Tama ba? 7, tama, 25. So, 25 to 24. 2 and 3, Dats. Round 1 Val. So, game. Broadway na Battle League! Save mo sa boss na rin. Sa lahat ng birthday nga pa. Sa birthday mo pa rin to. Oh, tama, 3-2. Deserve ng dalawang MC yung ganong score na 3-2. Pero, ang boto ng Hurado, 3-2! Advancing sa quarterfinals, magingay, tayo lahat para kay Dats! Deserve nila yung ganon. Nakalimutan ko lang mag-comment, pero deserve nila yung 3-2. Kumbaga either way, no? Sa preference na lang ng judges yun. Pero ako, 2 and 3 nakuha ni Dats. Sobrang close. Pwede ko naman siya namayin. Kaso medyo mas magiging komplikado pa. Pero yun nga, kung round per round, siguro hindi ko siya masyadong matitimbang ng ganun kasi halos pareho lang. Kaya siguro yung cover ko yung pinaka sa mga qualities ng rounds nila na napansin ko. Kaya in my own reference siya. Sa tingin ko si Val is yung mga nare-reference niya is parang ad-libs niya. Hindi, parang siyang one-liner pero yung mga ad-libs natin, yun siya mas madalas nakakakuha ng mga reactions or
parang puntos. Siguro pwede para sa akin ang puntos. Pero ang mas nagustuhan ko lang yung structure ng mga rounds ni Dats kasi meron siyang tamang build-up ng mga simula sa angle, yung build-up na punchlines na papunta doon sa pinaka-punto niya. Mas maganda rin yung mga transition, yung tawid yung punto niya from point to point. Ganun din naman si Valiant. So sobrang ganun nga siya kabigat. Siguro mas prefer ko lang yung mas magandang build-up ng punchlines kaysa sa mga parang medyo scattered na mga Yes. Totoo yun. kung sa tatama Direkta. Yes. Totoo yun. Tapos parang kay Val, Yo, MJC. Medyo mahirap yun. Okay na. Bale, ang ano na ito is si Val. Meron siyang swag at saka confidence siya sa kanyang material. Pero si Dats naman kasi mas relevant para sa akin. Hindi ko siya ginudge per round eh. Tinignan ko siya overall kasi kung per round parang pantay lang sila. So sa overall performance, masasabi ko lumamang si Dats sa references at Tama. sa tamang pagkakasalansan ng mga topics. Yes. Totoo rin yun. Yung relevance. So naging relevant siya sa buong pyesa niya. And then si Val naman, nakakatuwa rin naman yung mga setups niya. Yun nga lang, parang napansin ko, medyo scattered yung mga topics. Yun, may mga out of nowhere na mga hindi natin inaasahan ng mga punchlines. Pero kung tutusin, baka mali ako kasi live, para sa akin sa live na to, nakuha ni Dats yung kasi may points din yung rebat niya, napasok din niya yun. Although si Val hindi nag-rebat, pero dalang-dala niya pa rin yung intro, yung gitna at ender. Okay. Kaya mahirap siya i-judge eh, pero para sa akin, ngayon, ang overall ko is si Dats. Kasi naging relevant siya sa laban na to. At si Val hindi nag-scatter yung topics niya, kaya para sa akin, ngayon kay Dats ako. Yeah, Dats. Yo, this is Medina. Tapos Madeline. Binoto ko si Dots. Actually, parehas naman silang all good when it comes to performing. Yun nga lang, yung kay Val kasi, may dalawang round siya na parang split up niya na 3 to 5 seconds. So, yun, pinainusan ko siya doon. Pero, ito yung naging dahilan kung bakit ko binoto si Dots ng 3 rounds. Kasi, when it comes to haymakers, at yung line na pumapasok, na tumatama mismo dun sa kalaban. Doon ko siya mas pinupuntusan. So, malinaw naman, makikita naman na malinaw na mas maraming tumamang line si Val kumpara kay... Ay, hindi. Mas maraming tumama si Dat kaysa kay Val. So, yun lang. Okay. Ako isa sa mga kay Val, ang naging deciding factor siguro is yung approach siya kada round. Bali, ginudge ko siya per round. Yung round 1, slow start si Val, tapos yung kay Dots naman, direct lahat ng punchline niya, tapos mas madami yung punchline down. So, nanalo si Dots ng round 1 para sa akin. Okay. Tapos yung round 2, parang si Dots naman yung naging slow start. Nasa dulo na yung punchline niya, parang dun sa Great Queso Spaghetti. Nandun na yung ano yun. Tapos, anong nangyayari kasi, same lang yung approach ni Dots sa kada round niya. Hindi nagbabago yung emosyon ng round niya. Samantalang si Val, nalalaro niya yung cadence, yung vibe. Tapos yung intro niya kasi ng round 2 and 3, naging malaking puntos dahil nga nananakaw niya yung vibe ni Dots na hindi nag-iiba. Tapos yung round 3, ano yung deciding factor nila, parang may konting slip up si Dots, tapos mas trip ko yung ender niya. Diba? So yun, bale 2-3 para sa akin. Okay. Ayun, isa ako sa mga bumoto kay Val. Binigay ko yung boto ko ng round 1 para kay Val. Tapos yung round 2 ko binigay ko kay Dats. Then yung round 3 binigay ko kay Val ulit. Okay. Pero kasi, si Val kasi nag-expect na ako sa kanya talaga ng yung gigil niya para makuha tong tournament na to. Dahil last time siya yung finalist versus
Wilbert, di ko alam kung sino versus Wilbert, Trev versus Trev, yung last time na yung finals ng 1UP. Nagustuhan ko si Val, binoto ko si Val dahil mas marami akong point na nagugustuhan sa kanya. Yung punto ng sulat niya, mas natitripan ko. Pero dito kay Dats, sobrang solid sa lahat yata ng battle ni Dats, ito yung pinakamalinis. Yes, na totoo. nakita ko. Totoo yun. Kasi kadalasan mga battle ni Dats na napapanood ko live, kaya nag-joke siya. Yes, oo. Pero okay yung ginawa niya, yung sinabayan niya si Val sa parang English conference na kanya. Oo nga eh. Parang dalawang lingwahe, English Tagalog yung naging battle eh. Nakakatuwa lang kasi parang nag-adjust si Dats. Pero sa quality ng punto, binigay ko yung kay Val. Quantity ng punchline, kay Val ako doon. Creativity, mas nagustuhan ko din talaga yung kay Val doon. Pero congrats kay Dats. At syempre, props sa'yo Val. Naabangan pa rin kita. Okay. So, yung lahat ng bumoto kay Dats, parang overall, no? Matina ba yun? MJC, Mzite. Tapos, Shaboy naman kay Val, tsaka si Ultimate. Kamukha ni Ultimate no? sorry. Ay, kamukha ni Ultimate yung isang bumoto kay Val So, ayun. Yun, hindi ko na patatagalin, no? Kasi umabot tayo, hindi ko akalain na aabot tayo ng 55 minutes sa sa review na to. So, ayun. Kita-kits tayo sa Cerces vs Blizzard. Gusto ko na rin, gusto ko na mapanood yun. Huli kong panood ko kay Cerces, pedestal pa. Semis against Class G. Tama ba? Class G yun. Diba? So, ang tagal na. So, Blizzard naman, di ko alam kung na-review ko si Blizzard sa pedestal nung nakaraan, pero ang naaalala kong battle ni Blizzard na na-review ko is 1UP4 semis din against Killua. So yun. So parehas silang may record as a semifinalist, kaya magandang bakbakan din yun. Okay? So yun. Props kay Val. Nagustuhan ko yung evolution ng delivery, yung performance. And kay Dats naman, sabi nga ni Shabo, ito yung pinakamalinis na performance. And agree. Diba? Kaya nagulat din ako doon. Pero hindi ko naman siya ginudge sa ganun na, malinis yung performance ni Dats. Kay Dats na to. Hindi ko naman siya, di naman ako nag-base sa ganun. So, pa rin. Yun nga, yung sinabi ni Shaboy, quality pa rin ng mga punchlines. Pero baliktad kami na nakita. So, mas quality daw for Shaboy yung mga punchlines ni Val. Pero para sa akin, 2 and 3 nakuha ni Dats yun. Kasi mas maraming mga punchlines na kumonekta kay Val. Diba? I agree with the MJC rin, tsaka Mzite na kalat-kalat yung mga punto ni Val. Kasi yun nga yung mga napansin ko. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.